Lumabas dito kung sino man ang matapang dyan! Na magkaalaman kung sino talagang tunay na hari sa lugar na ito! Paring Ruben, ang aga-aga lasing ka na naman. Ikaw pala, Chairman. Ano nga atin, ha? May nagpatawag kasi sa akin sa barangay hall. Nanggugulo ka na naman daw dito. Pinagsasabihan ko lang mga kapitbahay ko, pare. Wala naman akong ginagawang masama eh. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang sa bahay nyo. Baka hinahanap ka na ng misis mo. Ikaw ang bumalik sa barangay hall, Chairman. Huwag kang makialam dito. Baluarte ko ito, pare. Wala kang pakialam kung manggulo man ako dahil lugar ko ito. Malapit lang ang bahay ko. Nagpapaalala lang naman ako sa'yo. Bilang kaibigan at kumpare mo. Salamat, pare. Alam ko naman yan. Pero dahil kumpare kita, pagbibigyan kita. Uwi na ako. Ihahatid na kita sa inyo. Diyan lang naman ang bahay ko eh. Oh, ayan na pala ang asawa ko eh. Ang dakilang taga-sundo. Itulog mo na lang yung kalasingan mo, pare. Sa susunod, sa tiyan mo ilagay ang alak ha. Huwag sa ulo. Kailan ka pa nanermon sa akin, ha? Ginagawa ko yun sa lahat. Hindi lamang sa'yo. O sige na, sumama ka na sa asawa mo. Naiiling na lang ang mga kapitbahay ng lalaki. Sa tagal na nilang nakatira doon, nasanay na sila sa pag-uugali ng dating pulis na nasibak sa serbisyo. Sabi ng babae daw ang lalaki at isinumbong ng asawa sa hepe. Marami naman nagsasabi na hindi lang yun ang dahilan ng pagkakatanggal niya sa dating trabaho. Si chairman naman palibhas ay magkumpare ang dalawa. Hinahayaan na lang niya ang lalaki. Sa kabila ng mga reklamong natatanggap sa mga taga ron, mas kinakampihan pa rin niya ang lalaki. Dahilan para bansagan siyang konsentidor. Sa bagay din kahit ilang beses nang ipatawag sa barangay, hindi rin naman sumisipot si Ruben. Si chairman na lang ang laging humihingi ng despensa sa mga naaagrabyado ng kumpare. May ilang buwan pa lang kaming nakatira sa maliit na barangay na yon. Kasama ko ang nag-iisa kong apo na si Bombet. Galing kami sa malayong probinsya. At dito nga sa lugar na to kami napadpad. Gamit ang kariton, nagtitinda ko ng mga tusok-tusok kung tawagin. Mabenta ang paninda lalo na sa mga estudyante. Kaya naman laging sa tapat ng eskwelahan ako nakapwesto. Lola, hindi na po ba talaga tayo babalik sa dati nating bahay? Hindi na, apo. Dito na tayo titira habang buhay. Sa susunod na pasukan, ipapa-enroll na kita para makapag-aral ka na, ha? Namimiss ko na po kasi ang mga kalaro ko eh. Pasensya ka na, apo, kung malayo ang bahay natin sa karamihan, ha? Wala ka tuloy makalaro. Di bale, kapag pumapasok ka na ulit, magkakaroon ka na ulit ng mga bagong kaibigan. Sana nga po, Lola, magpasokan na. Sige po, maglalaro lang po ako sa labas. O sige, apo. Huwag ka lang lalayo dito sa bahay, ha? Opo, Lola! Napapangiti na lang ako habang sinusundan ko ng tanaw ang apo ko. Hindi ko rin maiwasan na makaramdam ng awa dahil maaga siyang naulila sa ina. Namatay sa sunog ang anak ko nang hindi siya makalabas ng bahay namin noon. Kasalukuyang kami nasa bayan nun ni Bombet nang mangyari yun. Pauwi na kami nang isang nagmamalasakit na kakilala ang nagsabi sa amin na wag na kaming umuwi pa dahil delikado ang mga buhay namin. Hindi ko na malaya na napakuyom na lang ang kamay ko habang inaalala ang mapait na nakaraan. Balang araw magkakaroon din ng katarungan ng pagkamatay mo, anak. Samantala, nagtatalo naman sa kanilang bahay si Ruben at ang asawa niyang si Juliet. Nakarating kasi sa babae ang ginawa na namang panggugulo ng asawa. Kahit kasi siya, iniiwasan na rin ng mga tao dahil sa asawa. Pati anak nila naaapektuhan na rin. Ang panganay nga nilang anak na may sarili ng pamilya
ay ayaw nang dumalaw sa kanila. Tigilan mo nga akong babae ka. Kanina ka pa putak ng putak eh. Naririndi na ako sa'yo. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Ikaw lang din naman ang inaalala ko eh. Paano kung makatagpo ka ng katapat, ha? Hindi mangyayari yun. Takot lang nilang kalabanin ako. Nakikita mo tong 45 ko? Ha? Hindi nila ako kaya. Ito lang ang katapat ng lalaban sa akin. Ha? Yan naman lagi ang panakot mo eh. Huwag mo sanang kalilimutan. Wala ka na sa serbisyo. Baka dahil dyan sa ipinagyayabang mong baril eh, makulong ka. Oh! Hindi na ako pulis ngayon. Dahil sa'yo. Sukot ba namang magsumbong ka sa hepe namin? E di pare-pareho tayong nawalan. Tama lang ang ginawa ko. Nagtatrabaho ka nga sa mga babae mo naman napupuntang kinikita mo. Tapos kami mga anak mo, naghihirap. Pwes, ikaw magpakakuba sa pagtatrabaho ngayon. Noon pa naman talaga, ako na ang bumubuhay sa pamilya natin. Eh yun naman pala eh. Kaya pabayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin. Talaga bang hindi ka na marunong mahiya, ha? Hindi lang siguro makapagsalita sa'yo si chairman, pero siguradong napupuno na rin yung tao sa'yo. Bakit naman nasama sa usapan si paring Aldrin? Halos linggo-linggo na lang kasi merong reklamo sa'yo. Lagi ka nalang iniimbita, tapos hindi ka naman humaharap. Aba, daig mo pang nakakuha ng abogado sa katauhan ni chairman ah. Mahiya ka naman sana. Wala na siyang ginawa kundi pagtakpan yung kabalastugan mo. Anong silbi ng pagiging magkumpare namin kung hindi niya ako matutulungan sa malit na kaso ko? Hindi na ako magtataka kung hindi na siya manalo sa susunod na eleksyon at dahil yun sa'yo. Tumigil ka na nga! Ang mabuti pa, kesa magbunga nga ka dyan, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Ewan ko sa'yo. Diyan ka lang magaling eh, ang mag-utos. Gaya ko tindera din sa tapat ng eskwelahan si Juliet. Nung unang araw na nagtinda ko sa harapan ng eskwelahan, siya agad ang nakipaglapit sa akin. Hotdog sandwich naman at iba't ibang palamig ang kanyang tinda. Wala akong kaalam-alam noon na ang sinasabi nilang siga sa lugar na yun ay mismong asawa ng babae. Araw-araw kong hinihila ang kariton na pinaglalagyan ng mga paninda ko. Si Juliet naman ay may sariling pwesto. Siya mismo ang nagsabi na doon ako pumwesto sa tabi ng tindahan niya. Nang araw na yun naabutan ko na siya sa tindahan niya. Abala na sa pag-aayos ng mga paninda. Natanghali po yata kayo ng dating Aling Belen. Oo nga eh. Nanakit na naman kasi ang balakang ko kagabi. Kaya tinanghali ako ng gising. Kumusta naman po ang pakiramdam niyo ngayon? Ayos na naman. Tinapalan ko na ng dahon na may langis. Tapos ang bigat pa po ng food cart niyo. Hindi niyo naman po kasi pwedeng iwan dito. Baka mawala. Huwag ka mag-alala. Kasama ko naman ang apo kong si Bombet. Siya ang katulong ko sa pagtutulak nitong kariton ko. Mabuti nga po at kasama niyo si Bombet. Aling Belen, huwag niyo sanang mamasamain ang pagtatanong ko ha. Matagal ko na kasing gustong malaman kung may iba pa kayong pamilya. Dapat po kasi sa edad niyong yan, nasa bahay na lang kayo. Masyado na po kasing mabigat ang ginagawa ninyong trabaho. Wala naman kasi kung pagpipilian eh. Ito lang ang naiisip kong paraan para mabuhay kami ng apo ko. Ang nanay naman kasi ni Bombet na nag-iisa kong anak namatay sa sunog sa probinsya namin. Iyon po ba ang dahilan kung bakit kayo napadpad dito sa lugar namin? Oo. Gusto naming makalimot ng apo ko. Kung mananatili kami doon, lagi lang namin maaalala ang nangyari. Sa bagay nga po. Pasensya na po kung inungkat ko pa ang nangyari sa inyo. Naalala niyo pa tuloy yun. Wala yun, Iha. Ilang sandali pa naging abala na kami pareho ni Juliet. Ilang minuto na lang kasi break time na ng mga estudyante.
Hanggang hapon kami nagtitinda roon. Minsan kapag maagang nakakaubos ng paninda, nauuna na ako sa babae na umuwi. Habang abala ko sa aking ginagawa, pasulyap-sulyap ako sa apo ko na mag-isang naglalaro. At minsan nahuhuli kong nakatingin sa loob ng gate. Alam kong gustong-gusto na niyang pumasok muli sa eskwelahan. Konting panahon na lang naman ang paghihintay mo, apo. Malapit na rin ako makaipon ng pambili mo ng mga gamit mo. Katulad ng madalas na nangyayari, nauna na ako umuwi kay Juliet. Magliligpit pa kasi siya bago umuwi sa kanila. Kami naman ay malayo pa ang uuwian. Halos sa dulo na ng barangay na yon. Pagka-uwi nga ni Juliet sa kanila, agad niyang hinanap ang bunsong anak na tanging kasama nila sa bahay. Pero pagpasok niya sa silid ng dalaga, wala siya. Naisip niyang baka may pinuntahan lang. Palabas na sana siya ng silid nang may mahagip na papel sa higaan. Agad niya yung kinuha at binasa. Hindi pa man niya tapos basahin, napahagulgol na siya ng iyak. Agad namang napasugod si Ruben sa silid. Anong nangyari? Bakit umiiyak? Ang anak natin, Ruben. Basahin mo ang iniwang sulat. Umalis na siya. Iniwan na niya tayo. Ano bang pumasok sa kukote ng anak mo at umalis siya? Nagtatanong ka pa? Hindi ba malinaw sa sulat? Ikaw ang dahilan kung bakit pinili ni Jean na umalis. Bakit akong sisisihin mo? Hindi ko naman siya sinabihan na umalis ng bahay. Umalis siya kasi hindi na niya kayang kahihiyan na ibinibigay mo. Wala na siyang mukhang maiharap sa mga tao. Tarantado yun ah. Tatay niya ako tapos ikakahiya niya? Kung hindi dahil sa akin, wala siya sa mundong to. Anong gagawin natin, Ruben? Saan natin hahanapin ang anak natin? Hayaan mo siya! Natuto siyang umalis ng bahay, pues matuto siyang bumalik. Wala ka ba talagang pakialam sa anak natin? Ruben, babae ang anak natin. Hindi ka ba nag-aalala sa kalagayan niya? Baka mamaya mapano siya sa labas. Sa palagay ko, nakipagtanan lang yun sa boyfriend niya. At saka saan natin siya hahanapin? Lumayas nga di ba? Walang dapat sisihin kundi ikaw kapag may masamang mangyari kay Jean. Hoy, wag mo nga akong magsisisi ha? Kumilos ka naman! Gumawa ka ng paraan kung paano natin mahanap ang anak natin. Oo na! Malilintikan talaga sa akin ng babaeng yun oras na malaman ko kung nasaan siya. Baka naman lalo siyang magtago kung ganyan ang paraan mo. Hayaan mo na lang ako sa diskarte ko. Ang mahalaga, maibalik natin dito ang anak natin. Kahit si Juliet ay naghanap na rin sa anak. Kung kani-kanino siya nagtanong pero walang makapagsabi kung nasan ang dalaga. Pinablotter na rin nila sa barangay hall ang anak para mapabilis ang paghahanap. Pero makalipas nga ang 2 araw, tumigil na rin sila sa paghahanap. Isang kaibigan kasi ng anak ang nagsabi kay Juliet na sumama na ang dalaga sa boyfriend nito. Nang araw na yun nagmumukmuk lang si Juliet sa bahay nila. Ilang araw na rin siyang hindi nagtitinda. Dumating naman ang asawa na inakala ni Juliet galing sa paghahanap sa anak nila. May balita ka na ba kay Jean? Galing ako sa kumpare ko. Hindi galing sa paghahanap sa sutel nating anak. Uminom ka na naman ba? Bakit? Amoy alak ba ako? Saan ka nga galing? Sa bahay nga anak kumpare ko. Mas inuuna mo pa talaga ang kumpare mo kaysa hanapin si Jean. Sinabi ko naman sa'yo, wala na akong pakialam sa babaeng yun. Sino ba naman gaganang hanapin siya? Para sagot naman sa akin. Buti na nga nawala siya rito sa bahay. Wala pang sakit ng ulo. Ay, siguro nga. Masaya na si Jean kung saan man siya naroon.
Pero sana man lang, nagpaalam siya sa akin. Kung sakali bang nagpaalam siya, papayagan mong umalis? At bakit hindi? Katulad ng mga kapatid niya. Alam ko na nahihirapan na rin siya dito sa bahay. Kaya papayagan ko naman siya. Mga walang utang na loob ang mga anak natin. Pagkatapos natin palakihin at pag-aralin, hindi pa naman sila nakakabayad ng utang na loob. Basta na lang tayong nilayasan. Hindi naman nila tayo obligasyon na buhayin. Tayo ang may obligasyon sa kanila. Hindi pa ba sapat ang pagbuhay natin sa kanila? Wala sila sa kinilalagyan nila kung hindi dahil sa atin. Naiiling na lang si Juliet sa mga pinagsasabi ng asawa. Mabigat man sa dibdib niya, tinanggap na lang niya ang pag-alis ng anak. Para kahit papano malibang, kinabukasan ay bumalik na lamang siya sa pagtitinda niya. Maaga siyang dumating sa pwesto niya. Wala pang ganong mga estudyante ang pumapasok. Nakapag-ayos na siya ng mga paninda nang dumating kami ng apo ko. Agad ko siyang kinumusta at tinanong kung bakit ilang araw na hindi nagtinda. Nalungkot naman ako sa ibinalita niya. Nanay din ako, kaya alam ko ang nararamdaman niya. Hay, mga kabataan talaga ngayon. Masyadong padalos-dalos magdesisyon. Hindi man lang iniisip ang mga magulang na mag-aalala sa kanila. Kaya nga po, nagpunta na lang ako rito para magtinda. Parang pakiramdam ko, mababaliw lang ako sa bahay kakaisip sa kalagayan niya. Makakaisip din ang anak mong umuwi kapag nahirapan siya. Hindi naman po ako galit sa ginawa ng anak ko. Saan naman lang kasi nagsabi siya. O di kaya tinawagan niya ako kung nasaan siya ngayon. May problema ba sa bahay niyo kaya naglayas ang anak mo? Ay, hindi po sila magkasundo ng asawa ko. Lahat po ng anak namin mas pinili na umalis na lang. Masyado bang strikto ang asawa mo? Oho, batas po ang bawat salita niya sa bahay namin. Pasensya ka na sa pangingialam ko ha. Pero sabi ko nga sa'yo, iba na ang mga kabataan ngayon. Mentras na paghigpitan ng mga yan, lalong magre-rebelde. Mas maigi pang kaibiganin sila para malaman ng mga ginagawa nila kesa na maglihim. Hindi naman po kasi nakikinig sa akin ang asawa ko. Lagi na lang kami nagtatalo. Ganun ba? Pasensya ka na, iha. Wala kasi ako sa posisyon para saklawan kayong mag-asawa. Yun lang ang masasabi ko sa ngayon. Basta kapag may problema ka, handa akong makinig. Malaking tulong na po sa akin ang pakikinig niyo sa akin ngayon. Sa totoo lang po, wala talaga akong mapagsabihan ng mga problema ko kundi kayo. Maiba nga pala ako. Ano ba ang ugali ng asawa mo? Maliban sa pagiging istrikto niya sa mga anak niyo. Kilala po ang asawa ko dito sa atin. Kapag nagtagal po kayo, makikilala niyo rin siya. Hiling ko lang sana, huwag mag-cruise ang landas ninyo. Sa liit ng barangay natin, malabong hindi kami magkita. Iba po talaga ang ugali niya. Mahirap ipaliwanag. Lahat ng tao dito, takot sa kanya. Sa tanda ko lang ito, marami na akong nakilalang iba't ibang tao. Kung sakali man na magkakaharap kami, hindi na ako magugulat sa ipapakita niyang ugali. Ay, naku! Napahaba na po pala ang kwentuhan natin. Malapit na po mag-break time ang mga estudyante. Nawala na nga rin sa isip ko. Mamaya na ulit tayo magkwentuhan ha. Mga paninda muna natin ang intindihin natin. Nang sumunod na sandali, abala na kami ni Juliet. Dahil ilang araw siyang hindi nakapagtinda, dinagsa ng mga bata ang tinitinda niyang hotdog sandwich. Nung hapon biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya hindi agad kami nakauwi. Malapit nang dumilim nang tumila ang ulan.
Para mapadali ang pag-uwi namin ng apo ko, sa shortcut na lang kami dumaan. Kaya naman hindi namin nakasabay sa pag-uwi si Juliet. Pagdating niya sa bahay nila, nadatnan pa niya ang asawa na kausap si Chairman. Chairman, napadalaw ka dito sa amin. Anong meron? Ikaw pala, Mare. Kinakausap ko lang si pare. Tungkol naman saan? Tungkol sa isang reklamo ng kabarangay natin. Na naman? May bago ba? Ano naman ang inireklamo sa'yo, Ruben? Huwag ka na makialam rito, Juliet. Mabuti pang pumunta ka na lang sa kusina. Wala pa tayong sinaing eh. Anong wag mangyalam? Asawa mo ko. Tuwing may gulo kang ginagawa, pati ako damay. Wala na ngang gusto makipagkaibigan sa akin eh, dahil sa ugali mo. Sino ba namang makikipagkaibigan sa'yo? Sa bunganga mo pa lamang, nakakarindi na. Chairman, ano na naman ba ang ginawa ng asawa ko? Meron kasi siyang tinutukan ng baril kanina. Ang totoo niyan, dahil lamang dito. Bisita siya ng taga rito na siyang naghahabla kay pare. Ha? Tinutukan mo ng baril yung tao? Bakit mo naman ginawa yon? Paano ang yabang eh? Hindi yata sinabihan ni Lito kung sino ako rito. Siya patong matapang. Bakit mo nga tinutukan ng baril? Wala naman yatang ginagawa sa'yo. Anong wala? Ipinarada niyang tricycle sa tapat natin. Alam naman ng mga taga rito na sa lahat ng ayoko, yung gawing paradahan ng tapat natin. Yun lang? Nanutok ka na ng baril? Pwede mo namang kausapin na maayos. Tsaka, ang luwang-luwang ng harapan natin. Hindi naman siguro habang buhay na paparada ang tricycle niya sa tapat natin. Kahit na, tapat pa rin natin yan. Ayoko sa lahat na mayroong paparada dyan. O paano yan? Nirereklamo ka. Di haharapin ko. Hindi naman ako takot sa kanila eh. Akala mo naman talagang humaharap ka. Sa dami ng reklamo sa'yo, ni isang beses hindi ka pa nagpakita sa barangay hall. Si pare na ang bahala sa lahat. Ayoko mag-aksaya ng panahon sa mga ganyang bagay. Kita mo yan? Ikaw ang nagkalat pero iba maglilinis. Ewan ko sa'yo. Imbes na asikasuhin mo ang paghahanap kay Jean, naggagawa mo pa talaga mamirwisyo sa ibang tao. Sa inis ni Juliet, walang paalam na iniwan niya ang asawa at si Chairman. Kahit kasi siya napupuno na rin sa asawa. Hindi rin niya maiwasang maawa sa mga pineperwisyo ng lalaki. Natatakot rin siya na baka umabot na merong mapatay ang asawa dahil sa pagiging siga nito. Kahit kay Chairman nakakaramdam na rin siya ng inis. Sinisisi rin niya ang lalaki dahil sa lagi niyang pagtulong lalo tuloy yumabang ang asawa dahil alam nito na may tutulong na ayusin ang gusot niya. Kinabukasan hindi maipinta ang mukha ni Juliet. Alam kong masama ang araw niya. Lalo't tinanguan lang niya ako nang makitang parating ako. Hinayaan ko na lang muna siya. Ilang sandali pa dumating si Chairman. Kilala ko na siya nang minsan pumunta ako sa barangay hall para humingi ng permit para magtinda. Bumati pa siya sa akin bago ibinaling kay Juliet ang atensyon. Ano ang kailangan mo, Chairman? Bibili ka ba? May dinaanan kasi ako malapit dito. Kaya naisipan ko na rin na dumaan dito sa pwesto mo. Ganun ba? Ano na bang balita sa nagrereklamo sa asawa ko? Napakiusapan ko na wag nang ituloy. Ako na lang ang humingi ng dispensa bilang namumuno sa barangay natin. Tungkulin kong mapanatili ang katahimikan sa lugar natin. Ay, sa totoo lang, Chairman, hindi ka patas sa nasasakupan mo. Dahil lang sa pagiging magkumpare ninyo ng asawa ko, binabaliwala mo ang sumbong at reklamo sa iyo ng mga kabarangay mo. Anong klase kang kapitan? Bakit pakiramdam ko mas kampi ka sa mga tao yun kaysa sa asawa mo? Dahil sumusobra na si Ruben. Dahil sa kanya, pati mga anak niya lumayo na sa amin. Hindi matagalan ang ugali niya. Pasensya ka na. Pinagsasabihan ko naman siya lagi eh. Sadya lang matigas ang ulo ng asawa mo.
Lahat ng tao dito galit sa kanya. Kahit bata, babae at matanda. Kasi pinapatulan niya. Wala siyang awa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil sa pagsasabi sa kanya. Nag-aalala rin naman ako sa kanya eh. Baka mamaya makahanap nga siya ng katapat niya. Ay, pasensya ka na, Chairman. Kung sa'yo ko naibunto ng galit ko. Patong-patong na kasi ang problema ko eh. Tapos, dinagdagan na naman niya. Naiintindihan naman kita. O paano? Maiwan na kita. Sige ha. Patay mali siya naman ako na kunwari abala ko sa pag-aayos ng paninda ko. Nasa di kalayuan naman ang apo ko. Sinulyapan ko si Juliet. Kunot ang noon niya na tila malalim ang iniisip. Hinayaan ko na lang muna siya. Kahit kasi narinig ko ang pag-uusap nila ni Chairman, ayoko naman manguna na tanungin siya. Sa narinig ko tila iba nga ang ugali ng asawa nito. Tiwala naman ako na hindi kami magpapangitan ng asawa niya. Madalas kasing sa shortcut na kami dumadaan. Makipot at mabato man ang daan doon. Mas mabilis pa rin kaming nakakauwi sa bahay namin. Pagkatapos makapagmerienda ng mga estudyante at pumasok na ulit sa loob ng gate, tsaka lang nakipag-usap sa akin si Juliet. Pasensya na po kayo, Aling Belen, kung maghapon ko kayong hindi kinausap. Ang dami ko lang po talagang iniisip. Naiintindihan naman kita, iha. Magkumpare pala si Chairman at ang asawa mo. Opo, inaanak ng asawa ko ang panganay ni Chairman. Maliban pa po doon, matagal ang kanilang pinagsamahan. Minsan talaga ang sobrang pakikisama wala ding magandang naidudulot. Sinabi niyo pa po. Matanong ko lang, wala bang trabaho ang asawa mo? Dati po siyang pulis. Natanggal po siya dahil sa ginawa ko. Inireport ko kasi sa hepe nila ang pambababae niya habang oras ng trabaho. Kaya po siya natanggal. Hindi ko naman po kasi alam na pwede pala siyang matanggal eh. Kaya din siguro hindi mo siya maiwan dahil nakukonsensya ka sa ginawa mo. Siguro nga po, pero umaasa pa rin ako na magbabago siya. Ang pagbabago nasa mismong katawan. Kahit anong payo at pagsasabi mo, kung hindi naman gusto ng taong yun, papasok at lalabas lang yun sa tenga niya. Ay, ilang beses na nga po yan sumagi sa isip ko eh. Pero maniwala ka, habang may buhay may pagkakataon pang magbago ang asawa mo. Pero nasa iyo pa rin kung mananatili ka sa tabi niya. Napatitig na lang sa akin si Juliet. Batid ko namang naiintindihan niya ang ibig kong ipakahulugan. May palagay rin kasi ko na kahit payuhan ko siya na iwan ng asawa, hindi rin niya ako pakikinggan. Nauna kaming umuwi ng apo ko. Lingid sa akin may ilang minuto pa lang akong nakakalis nang dumating naman si Ruben. Mukha siyang maamong tupa sa harapan ng asawa. Maski si Juliet nagulat sa biglang pagsulpot ng asawa. Oh, anong nakain mo at nandito ka ngayon? Alam kong nahihirapan ka sa paghahakot pa uwi ng mga ginagamit mo. Kaya sinundo na kita. Parang napipilitan ka lang naman eh. Imbis na magpasalamat kung ano-ano pang iniisip mo. Ay, konti lang naman to eh. Dahil iniiwan ko ang iba. Buti inabot mo pa ako. Ikaw lang bang nagtitinda rito? Meron akong katabi dito, si Aling Belen. Sayang nga, hindi mo siya inabot. Kaalis lang nila ng apo niya. Ang tinda naman niya yung mga tusok-tusok katulad ng kwek-kwek, fishball at kikiam. Saan ang pwesto niya? Dito sa tabi ko. Sabi ko kasi dito na lang siya pumwesto. May food cart sila eh. Araw-araw nila inuuwi yun. Bakit mo naman hinayaan na dito pumwesto sa tabi mo? Dapat doon siya sa malayo. Bakit naman? Ang bait kaya anong matandang babae. Pagdating sa negosyo, lahat karibal mo.
Imbis na sa'yo lamang ang mga customer mo, mahahati pa mga bumibili. Wala namang kaso yun sa akin. Magkaiba naman kami ng paninde. Kahit na. Bukas, paalisin mo na siya rito ha. Ayoko itatabi niya ang food cart niya rito. Wala kang karapatan na gawin yan. Kung dito ka naman manggugulo, mabuti pang huwag ka nang pupunta dito kahit kailan. Ikaw lang naman ang iniisip ko eh. Huwag mo sanang masamain. Lahat ng ginagawa mo masama sa akin. Binabalaan kita, Ruben. Ha? Huwag na huwag mong guguluhin si Aling Belen. Para na rin ako nagkaroon ng ina sa katauhan niya. Mas kinakampihan mo pa talaga ang ibang tao kaysa sa sarili mong asawa? Paano kita kakampihan? Sumusobra ka na kasi. Bahala ka na nga. Sana pala hindi na lang kita pinuntahan dito eh. Di sige, umalis ka na. Sanay naman ako hindi mo tinutulungan eh. Nagpupuyos naman ang kalooban ni Juliet na nasundan na lang ng tingin ng papalayong asawa. Ilang sandali muna ang pinalipas niya bago niya iniligpit ang ibang gamit. Pag-uwi sa kanilang bahay, hindi niya nadatnan ng asawa. Hating gabi na nang umuwi si Ruben ng lasing. Kinabukasan parang walang anumang nangyari na kinakausap na muli siya ng maayos ng asawa. Alam mo mang balita dito sa buong barangay natin na may illegal daw na ginagawa yan si Danilo. Saan mo naman yan nabalitaan? Matagal na yung usap-usapan dito eh. Sabi ko na nga ba eh. Katakataka na nakapagpagawa sila ng bahay. Samantalang jeepney driver lang naman yan si Danilo. Napag-aaral pa niya yung bunso niya sa pribadong paaralan. Gasino lang naman yung kita niya. Alam mo, ayan ka na naman sa paninira mo sa ibang tao. Wala ka naman atang pruwebe. Hindi na kailangan. Kitang-kita naman sa klase ng pamumuhay nila eh. Kumpare mo rin yung si Danilo, di ba? Bakit ngayon sinisiraan mo na siya? Mula nang tanggihan niya ako dati, hindi ko na siya itinuturing na kumpare. Hayun, lumabas din ang totoo. Tinanggihan ka lang minsan, ganun mo na siraan yung tao. Hindi nga sabi paninira sinasabi ko sa kanya. Di ba nasa abroad ang panganay ng anak? Alam ko, yun ang tumutulong sa kanila. Bakit ba napapansin ko nito mga huling araw? Wala ka nang ginawa kundi kumontra sa akin, ha? Paano naman kasi? Kung hindi ka magwawala sa labas, puro naman paninira ang gagawin mo. Kalalaki mong tao, napaka-tsismoso mo. Hindi totoo yan, ha? Dati akong pulis. Kaya kahit walang ebidensya, alam ko kapag may tinatagong isang tao. Oo nga, lagi ka naman tama eh. Tama talaga ako. Kaya kita mo, lahat ng tao rito, hindi makapalag sa akin. Paano lagi mong panakot yung baril mo? At kaya ka malakas gumawa ng gulo dahil alam mo nasa likod mo lagi si Chairman. Hindi nakaimik si Ruben sa mga tinuran ng asawa. Batid kasi niya na may katotohanan ng mga sinasabi ni Juliet. Nang mga sumunod na araw, tila nanawa na si Juliet sa mga ginagawa ng asawa. Hinayaan na lang niya ang mga reklamong natatanggap. Si Chairman naman tila napapagod na rin sa pagtatanggol sa kumpare at nahihiya na rin siya. Kaliwat kanan kasi ang natatanggap niyang reklamo. Halos ang buong record book ay blatter laban kay Ruben. Mukhang problemado ka pa rin, Iha. Tungkol pa rin ba sa anak mong naglayas? Hindi po, Aling Belen. Nagkausap na po kami ng anak ko. Nasa maayos naman daw siyang kalagayan. Gusto nga niyang magbakasyon ako kung nasaan siya. Bakit hindi mo paunlakan ng imbitasyon ng anak mo? Siguradong namimiss ka na niya. Gusto ko nga rin po sana, kaso po wala mag-aasikaso sa asawa ko kapag umalis ako. Oo nga pala. Kumusta na pala ang asawa mo? Ganun pa rin po. Wala na talagang pagbabago. Lalo pa nga pong lumala. Payo ko lamang ito, ha? Nasa iyo kung susundin mo. Kung ako sa iyo puntahan mo muna ang anak mo. Hayaan mo muna mag-isa ang asawa mo. Malay mo magbago-bago kapag nawala ka.
Para sa akin kasi, mas mahalaga ang anak kaysa kabiyak. Pag-iisipan ko po ang sinabi ninyo. Ay, kaya ko to nasabi dahil namimiss ko na rin ang anak ko, ang nanay ng apo ko. Nung araw na namatay siya, may samaan kami ng loob. Kaya kami lang ng apo ko ang pumunta nun sa bayan. Nabanggit niyo po dati na namatay sa sunog ang anak ninyo. Ano po ba ang nangyari? May napabayaan po bang gasera o hindi napatay ang apoy sa kalan? Hindi aksidente ang pagkamatay ng anak ko. Sinadyang sunugin ng mga tao ang bahay namin. Pinagbibintangan kasi ang anak ko na meron siyang binarang na taga sa amin. Ho? Totoo po ba ang barang? Hindi totoo ang bintang nila. Napakabait ng anak ko. Kahit kailan hindi niya yun magagawa. Nilangaw nga hindi niya magawang saktan. Tao pa kaya? Ay, grabe po talaga ngayon ang mga tao. Minsan, sila na mismong nag-aasal hayop. Para hindi madamay si Bombet sa galit ng mga tao sa amin, kinailangan ko siyang ilayo. Tama lang po ang ginawa ninyo. Ganon din ang gagawin ko kung sakali. Salamat, Iha. Kahit narinig mo na ang kwento ko hindi mo ko hinusgahan. Makasalanan din po ako. Wala po akong karapatan na husgahan kayo. Tsaka, nararamdaman ko po na mabuti kayong tao. Unang kita ko lang sa inyo. Dumating ang bakasyon ng eskwelahan. Nang walang pasok, hindi muna nagtinda si Juliet. Samantalang kami ng apo ko tuloy pa rin sa pagtitinda. Kailangan ko rin kasi makaipon ng pambili ng gamit ni Bombet para sa pasukan. Naging mabilis ang mga araw. Labis ako nagpapasalamat sa araw-araw na biyayang natatanggap namin. Sa kabila kasi ng payak na pamumuhay namin, hindi ako nagkukulang sa aking apo. 1 linggo na rin siyang pumapasok. Dahil maaga ang pasok niya, mas nauuna na siya sa akin. Minsan hindi ako dumaan sa shortcut. May natumba kasing puno sa daan kaya hindi makadaan ang kariton ko. Nasa tapat na ako ng isang bahay na may mataas na bakod nang may maalala ko. Nako! Nakalimutan ko yung bag na may maraming barya. Ay talaga nga naman. Inilagay ko na yun sa lamesa nakalimutan ko pa rin. Kulang rin pala ang dala kong paninda. Itinabi ko na lang muna ang kariton sa tabi. Tsaka ako nagmamadaling umuwi sa bahay. Kaaalis ko lang noon nang bigla namang lumabas ng gate si Ruben. Biglang nag-init ang ulo ng lalaki nang makita ang kariton sa tapat ng bahay niya. Nagpalingalinga pa siya. Nagbabaka sakaling makita kung sino man ang may-ari noon. Dahil walang tao sa paligid ng mga oras na yun, wala siyang napagtanungan. Walang pagdadalawang isip na itinaob niya yun. Nagkalat sa kalsada ang mga panindang tusok-tusok at galon ng mantika. Maging ang lalagyan ng mga samalamig. Hindi pa siya nakontento. Sinira pa niya ang kariton hanggang matanggal ang mga gulong nun. Inapak-apakan din niya ang mga kwek-kwek, fishball at kikiam hanggang madurog ang mga yon. Ang eksenang yun ang naabutan ko. Hindi ako makapaniwala sa ilang minuto kong pagkawala yun ang aabutan ko. Nagsipaglabasan na rin ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Narinig ko pa ang ilan na galit na sinasaway ang lalaki sa ginagawa niya. Dahil akin nga yun. Hoy, tanda! Sa ibang mga panindang to, ha? Anong ginawa mo sa mga paninda ko? Hindi ko gustong ginagawa mong parada ng harap ng bahay ko. Pero sandali lang naman ako umalis. May binalikan lang ako sa bahay. Bakit ganito naman ang ginawa mo sa kariton ko? Wala akong pakialam sa dahilan mo, tanda. Sa susunod, hindi lamang yan ang mangyayari sa mga paninda mo. Kapag inulit mo pa ang ginawa mong pagparada sa tapat ng bahay ko,
Ang sama mo! Hindi ka na naawa! Alam mo bang yan lang ang hanap buhay ko? Paano na kami ngayon ng apo ko? Sinira mo ang kariton ko! Wala akong pakialam! Hindi ko na yung problema! Basta, tandaan mo lang ang sinabi ko ha. Kahit yung pagbumuka mo, ayoko nang makita sa tapat ng bahay ko. Sino ka para pagbawalan ako? Hindi mo pag-aari ang lugar na to! Siguro dayo ka lang dito. Hindi mo kasi ako nakikilala eh. Ipapabarangay kita! Hindi ko palalampasin ang ginawa mong to! Sa tingin mo matatakot ako ha? Sige, ipablatter mo ako. Ang mga paninda ko! Wala kang puso! Wala kang awa! Ganyan talaga nangyayari sa mga katulad mong hindi marunong sumunod. Hindi pa nakontento ang lalaki. Muli niyang binalikan ng mga nasira kong paninda. Pinagsisipa pa niya yun. Inaawat ko na siya sa ginagawa niya pero itinulak lang niya ako. Natumba naman ako sa simento. At kumayod pa ang siko na dahilan para masugatan ako. May lumapit naman sa akin matabang ale. Itinayo niya ako at sinabing ganun talaga ang lalaki. Dahil desidido akong ireklamo siya sa ginawa niya. Agad na akong tumuloy sa barangay hall para magsampa ng reklamo. Ngunit nadismaya lang ako sa naging takbo ng pag-uusap namin ni Chairman. Pasensya na po kayo Lola sa nangyari. Iiwasan niyo na lamang po si Ruben. Huwag na po kayong dadaan sa tapat ng bahay niya. Anong klaseng tugon yan? Naturingan pa kayong kapitan sa lugar na to pero tila meron kayong kinikilingan. Wala po akong kinikilingan Lola. Kilala ko lamang po kasi si Ruben. Kahit ilang beses po yung ipatawag, hindi yun pupunta rito. Mag-aaksay lang kayo ng oras nyo. Ibig sabihin wala na kayong gagawing aksyon sa ginawa ng lalaking yon. Magbibigay na lamang po kami ng financial support habang di pa naayos ang food cart nyo. Hindi yan ang kailangan ko! Hustisya ang hinihingi ko kaya ako nandito ngayon! Pasensya na po kayo Lola. Ako na lamang pong humihingi ng dispensa sa ginawa ni Ruben. Titiyakin ko pong hindi na mauulit ang nangyari. Ako ang naagrabyado dito, pero tila ang lalaki pa na yun ang ipinagtatakpan ninyo. Hindi naman po sa ganoon. Ito lang po ang magagawa namin para matulungan kayo. Dahil ba sa dayo lang ako dito? Kaya wala akong karapatang magreklamo? Hindi naman sa ganun Lola. Tama na! Ayoko nang marinig pa ang iba mo pang sasabihin. Sapat na ang mga narinig ko. Habang palayo ako sa barangay hall, matinding galit ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Sa likod ng isipan ko, isinusumpa ko na si Ruben. Nangako ko na gaganti sa ginawa niya sa kariton ko. Sa tagal ko nang nabubuhay sa mundong ito, nun lang meron nagpasama ng loob ko. Kailanman hindi ko mapapatawad. Samantala sa bahay ng mag-asawang Ruben at Juliet, mainit ang kanilang pagtatalo. Dahil nakarating na sa babae ang ginawa sa akin ng asawa niya. Paano mo nagawa yun kay Aling Belen? Ganun ang napapala ng mga matitigas ang ulo. Parang ilang minuto lang na naiwan ng food cart ng matanda sa harapan ng gate, sinira mo na agad? Wala akong pakialam kung ilang minuto lang niyang iniwan doon ang food cart niya. Alam naman nila na hindi ko gustong merong pumaparada sa tapat natin. Hindi alam ni Aling Belen yon. Ilang buwan pa lang silang nakatira dito. Pwede ngayon alam niya na. Kaya siguro naman, hindi niya na ulitin ang ginawa niya. Hindi na talaga. Dahil sinira mo ng kaisa-isang pinagkukunan ng hanap buhay ng matanda. Hindi ka na naawa sa kanya. Sana man lang, hinabaan mo na lang ang pasensya mo. Dahil lang sa matandang yun, inaaway mo na ako, ha? Hindi lang siya basta matanda. Naging malapit na rin sila sa akin ng apo niya. Siya ang katabi ko sa pagtitinda sa eskwelahan. Mabuti palang sinira ko ang food cart niya. Wala ka ng karibal. Naghagawa mo ba talaga magsaya pagkatapos ng ginawa mo? Anong klaseng tao ka?
Hindi ka na talaga magbabago. Sagad ang buto ng kasamaan mo. Oo na! Matagal ko nang alam yan. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin pa. Hindi man lang kinakitaan ng pagsisisi ang mukha ni Ruben. Gusto sana akong puntahan ni Juliet para personal na humingi ng kapatawaran. Pero hindi niya alam ang saktong bahay namin ng apo ko. Nangako na lang siya sa sarili niya na ipagtatanong ang bahay ko para mapuntahan ako sa susunod na araw. Habang naghahapunan ng mag-asawa ng gabing yon, hindi pa rin iniimik ni Juliet ang asawa. Nagagalit pa rin siya dahil sa ginawa nito sa akin. Biglang tumayo si Ruben habang hawak ang tiyan. Nagtataka naman na napatingin sa kanya si Juliet. Oh, bakit? Bigla kasing sumakit ang tiyan ko eh. Ayoko na nga kumain. Baka na-impatyo ka na. Para akong nasusuka. Ang mabuti pa maupo ka na muna sa sala. Ililigpit ko lang ang pinagkainan natin. O sige, dito na lang ako. Pwede mo ba akong ikuha ng salabat? Teka lang, ikukuha kita. Baka may nakain lang ako na nakasama sa tiyan ko. Baka nga. O di kaya dahil sa kakainom mo yan. Oh, ito na ang salabat mo. Inumin mo muna habang mainit pa. Parang ayoko na niyan. Ha? Akala ko ba gusto mo to? Para kasi talaga akong masusuka. Mabuti pa siguro. Sa kwarto na lang ako. Itutulog ko na lang to. O sige, may gamot pa yata tayo dyan. Inumin mo muna para mawala ang sakit ng tiyan mo. Nasundan na lang ng nag-aalalang tingin ni Juliet ang asawa. Binalikan na lang muna niya ang mga ligpitin sa kusina. Sa kwarto hindi naman mapakali si Ruben. Patindi na kasi ng patindi ang pananakit ng tiyan niya. Minabuti niyang mahiga na lamang. Pero lalong sumama ang pakiramdam niya. Biglang pinanlamigan siya ng katawan at namumuo na rin ang butil-butil na pawis niya. May kung ano ring gumagalaw sa kanyang tiyan. Nakaramdam na rin siya ng pangangati at nang usisain niya puro pantal ang buong katawan niya. Katulad sa mamaso kung tawagin ng mga matatanda. Sa bigla niyang pagtayo sa higaan, doon na siya sumuka. Ganun na lang ang gimbal niya nang makitang may mga kasamang gumagalaw na uod at maliliit na insekto ang sinuka niya. Agad niyang tinawag ang asawa. Diyos ko po! Ano nangyari? Uod ba yung mga gumagalaw na yan? Oo, mga uod at maliliit na insekto nga ang kasama ng suka ko. Ano ba kasing kinain mo? Huwag mong sabihin na kumain ka ng hilaw. Mali ka nang iniisip mo. Wala akong kinain na hilaw na pagkain. Tignan mo to. Kanina, wala ka pa namang pantal-pantal ha. Bakit ngayon meron na? Hindi ko alam. Masama pa rin ang pakiramdam ko. Mabuti pang dali mo na ako sa ospital. Humingi ka ng tulong sa mga kapitbahay natin, dali! Oo, teka lang. Hintayin mo ako dito. Hihingi lang ako ng tulong. Bilisan mo, Juliet. Baka kung ano mangyari sa akin. Lahat na ng kapitbahay nila nilapitan na ni Juliet. Pero lahat sila'y may kanya-kanyang dahilan. Nagmamakaawa na sa kanila ang babae. Pero hindi man lang nila pinagbigyan si Juliet. Mangiyak-ngiyak na bumalik siya sa kanilang bahay. Labis naman ang panlulumo ni Ruben nang malaman na walang gustong tumulong sa kanila. Napilitan na lang silang tawagan at humingi ng tulong kay chairman. Agad naman nagpapunta sa kanila ng mga barangay tanod. Sila ang naghatid sa mag-asawa sa pinakamalapit na ospital. Pagdating doon, agad namang inasikaso ng mga doktor si Ruben. Kung ano-anong pagsusuri din ang ginawa sa kanya. Hindi pa rin mo bumabalik ang doktor na tumitingin sa akin. Anong resulta ng mga lab test ko? Wala pang resulta. Huwag kang mainip. Kagabi lang naman ginawa mga laboratory test mo eh. Yun na nga eh. Kagabi pa rin akong walang tulog dahil sa sama ng pakiramdam ko. Kahit kailan talaga. Magagaling lang talaga mga yan pagdating sa pera. Hinaan mo nga yung boses mo.
Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. O bakit? Totoo naman, di ba? Kaya maraming namamatay na pasyente. Dahil mas gusto nilang unahin ng pang-down kaysa gamutin. Ano bang ikinagagalit mo? Ginamot ka naman agad ah. Asikaso ka naman dito. Ang tagal nga ng resulta. Tsaka wala man nang pumupunta rito para bigyan ako ng gamot. Kanina pa masakit ang tiyan ko. Tignan mo itong sugat ko. Hindi pa rin nila mapagaling. Ay, maghintay na lang tayo. Baka maya-maya nandyan na rin ang doktor. Kailan pa kapag patay na ako? Kapag ako nakalabas dito, babalikan ko mga yan. Tumigil ka na nga. Walang magagawa ang pagiging siga mo dito. Nakakahiya na yung inaasal mo. Bakit ako mahihiya? Dapat nga silang mahiya eh. Naturing ang mga doktor, mga walang silbi. Kahit tumahimik na si Juliet, tuloy pa rin sa pagrereklamo ang asawa. Ilang sandali pa dumating na rin ang resulta ng mga laboratory test. Ngunit walang makitang diferensya o sakit kay Ruben. Dahil doon lalong nagalit ang lalaki. Nilait-lait pa niya ang mga doktor at nurse na matagal nag-aral pero hindi alam ang pinasok na trabaho. Wala namang reaksyon ng doktor at nurse na sinabihan ni Ruben ng kung ano-anong panlalait. Inaasikaso pa rin siya ng mga to habang nasa ospital. Sa loob ng 1 linggo wala pa ring pagbabago kay Ruben. Mas lalo pang lumalala ang kalagayan niya sa ospital. Ang mabuti pa, iuwi na lang kita sa bahay. Doon ka na lang magpagaling. Mabuti pa nga. Wala namang silbi yung mga doktor dito eh. Pasalamat ka nga at kahit lagi ka nagwawala, ginagamot ka pa rin nila. Tama lang. Yun ang trabaho nila eh. Nandun na tayo, pero sana maging maayos pa rin ang pagkikiharap mo sa kanila. Tama na nga. Ayusin mo na yung mga gamit natin. Gusto ko na makauwi sa bahay. Naayos ko na rin naman. Hinihintay ko lang na dumating yung doktor. Puntahan mo na. Baka mamaya abutin pa tayo ng bukas dito eh. Pinuntahan ko na kanina. Ayaw ko naman na pati sa akin makulitan sila. Kumikirot na naman ang tiyan ko. Pakiramdam ko. Ang dami niyang laman sa loob. Ano nga kayang sakit ang dumapo sa'yo? Bakit hindi makita sa test? Hindi ko alam. Baka kailangan sa espesyalista ako magpatingin. Siya nga pala. Malapit nang maubos ang ipon natin. Ano? Paano mauubos yon? Gastusin pa lang dito sa ospital napakalaki na. Mahigit 1 linggo na rin akong hindi nakakapagtinda. Hindi rin nagpapadala ang mga anak mo kahit hiningan ko na sila ng tulong. Wala talagang kwenta ang mga anak natin. Unawain na lang natin. Baka mga gipit din sila. Ang sabihin mo, mga walang utang na loob. Alam mong mababait ang mga anak natin. Sadyang napuno na lang sila sa'yo. Kahit anong sama ko bilang ama, wala silang karapatan na talikuran tayo. Pasalamat nga sila eh. Nabuhay sila sa mundong to. Ay, tama na nga usapan ito. Napapansin ko kasi lalong sumasakit ang tiyan mo kapag nagagalit ka. Kahit sino naman magagalit sa serbisyo ng ospital na ito at sa mga walang utang na loob na anak natin. Muling sumuka si Ruben na may kasamang uod at maliliit na insekto. Isa rin yun sa hindi maipaliwanag ng doktor sa kanila. Mabuti na lang din sinundo sila ng ambulansya ng barangay sa utos rin ni Chairman. Akala ni Juliet bubuti na ang lagay ng asawa kapag naiuwi sa kanilang bahay. Ngunit sa kasamaang palad, lalong lumala ang kalagayan ng asawa. Lalong lumaki ang mga bukol ni Ruben sa katawan. Nagnanana na rin yun at may masangsang na amoy na lumalabas. Kahit si Juliet nakakaramdam na rin ng pandidiri. Madalas din sumigaw sa matinding sakit ang asawa at minsan pa nga umuungol. Kahit walang nagrereklamo, alam niyang nakakaistorbo na sila lalo't sa hating gabi kung kailan tulog na ang lahat ng tao. Imbis din na makakuha ng simpatya si Juliet sa mga kapitbahay nila,
Tila natutuwa pa sila sa sinapit ng asawa. Narinig pa niya na karma na raw ang nangyayari kay Ruben dahil sa ugali. Nasasaktan man sa mga naririnig, mas pinili na lang ni Juliet na itikom ang bibig kesa makipagtalo. Bakit hindi ka lumalapit sa akin? Huwag mo sabihin nandidiri ka. Hindi naman sa ganun. Huwag ka na magkaila pa. Alam kong para akong bangkay na naagna sa itsura kong to. Siya nga pala, tumawag ang pinsan mo. Sinabi ko ang kalagayan mo. Pupunta daw siya dito. Bakit kailangan mo pang ipaalam sa kanilang kalagayan ko? Wala kasing gustong tumulong sa atin ng mga kapitbahay eh. Parang natutuwa pa sila sa nangyari sa'yo. Naniniwala sila na karma mo na yan dahil sa ugali mo. Humanda sila sa akin oras na gumaling ako. Babalikan ko ang mga taong nagsabi niyan. Huwag mo munang isipin na makapaghigante. Ang unahin natin kung paano ka gagaling. Nagtanong na rin ako sa mga kamag-anak mo kung may kilala ba silang manggagamot. Kailangan ko magaling na doktor. Wala na tayong pera pang pagamot mo. Kaya nga humingi na ako ng tulong sa mga kamag-anak mo eh. Puntahan mo si chairman. Tiyak na tutulungan ako nun. Siya nga ang una kong nilapitan. Wala na raw siyang may tutulong sa atin. Marami na rin daw kasi ang nagagalit sa kanya dahil sa pagtatanggol sa'yo. Ano? Sinabi niya yon? Akala ko pa naman tunay siyang kaibigan. Tatalikuran din naman pala niya ako. Marami naman na siyang naitulong sa'yo noon. Hayaan na lang natin si chairman. Kasama siya sa babalikan ko. Oras na gumaling ako. Imbis na puro galit yung pairalin mo, bakit hindi ka nalang magdasal? Humingi ka sa Diyos ng kapatawaran sa mga nagawa mong kasalanan. Baka himala lang ang hinihintay natin para gumaling ka. Ngayon ka pa ba magpapakabanal? Tigilan mo nga ako, Juliet. Ang mabuti pa, iwan mo na lang ako dito sa kwarto. Ikaw na nga itong pinagmamalasakitan. Ikaw pa itong laging galit. Bahala ka na nga dyan. Iniwan na lamang ni Juliet ang asawa. Kasabay ng paglala ng kalagayan niya, lumala din ang pag-uugali ng asawa. Naiiling na lang siyang nagtungo sa kusina. Ngunit hanggang doon naaamoy ang malansang amoy na nagmumula sa sugat ni Ruben. Kinabukasan dumating na rin ang pinsang lalaki ni Ruben. May kasama siyang albularyo na agad na tiningnan ng kalagayan nito. Makalipas ang ilang oras na panggagamot kahit papano'y gumana ang pakiramdam ni Ruben. Ngunit lahat sila'y nagulat nang sabihin ng albularyo na may bumabarang sa lalaki. Ang tanging magagawa lamang niya ay maibsan kahit papano ang sakit na nararamdaman nito, pero hindi niya kayang pagalingin. Babalik na lang daw ang albularyo bukas. May kailangan pa kasi siyang gamutin eh. Sisikapin din daw niyang malaman kung sino ang gumagawa nito sa'yo. Sa dami ng mga taong may galit sa akin, mahirap nang malaman kung sino sa kanila. Magtiwala lang tayo sa albularyo. Nangako siya na lahat gagawin niya para malaman. Kung sakaling makilala niya, ano naman ang gagawin niya? Ruben, tayo ang gagawa ng paraan. Kailangan mong makahingi ng kapatawaran sa taong ginawan mo ng masama para bawiin niyang sumpa. Yun lang ang tanging paraan para gumaling ka. Wala rin naman palang silbi ang albularyo sinama ng pinsang ko eh. Pasalamat pa rin tayo dahil kahit papaano, naiibsan ang sakit na nararamdaman mo. Ang gusto ko, gumaling na ng tuluyan. Mangyayari lamang yan kung susunod ka. Ako nang nakikiusap sa'yo, babaan mo yung pride mo. Pagsisihan mo na rin ang mga nagawa mong kasalanan. Huwag mo nga akong turuan ng mga gagawin ko. Ay, sige, ikaw ang bahala. Parang gusto ko na rin sumuko dahil sa ugali mong yan. Lahat na nga ginagawa ko para sa'yo eh. Makailang ulit pang bumalik ang albularyo sa bahay ng mag-asawa. Hanggang matukoy niyang ako ang bumabarang kay Ruben. At sinabi yun sa kanila ng albularyo.
Nagbabala pa to bago umalis ng araw na yun. Kailangan makahingi sa akin ng kapatawaran si Ruben kung gusto niyang gumaling at mabuhay. Parehong tulala ang mag-asawa. Iisa kasi ang nasa isip nila ng mga sandaling yun. Kung matandang babaeng tinutukoy ng albularyo, iisa lang nasa isip ko. Si Aling Belen ang bumabarang sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa ni Aling Belen yun. Napakabait niya kasing makitungo sa akin. Kung alam ko lang, sana hindi ko siya ginawa ng masama. Wala namang nakakaalam sa itinatago niyang lihim eh. Naalala kong bigla ang kinukwento niya. Namatay daw ang anak niya dahil napagbintangang nambarang ng tao sa kanilang probinsya. Siya pala ang nambarang, nadamay lang ang anak niya. Kailangan mo siyang hanapin, Juliet. Narinig mo naman ang sinabi ng albularyo. Maaari ako mamatay kapag hindi binawi ng matandang yun ang sumpa sa akin. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko siya sa kanila. Ipagtatanong ko na lang kung saan siya nakatira. Ayoko pang mamatay, Juliet. Natatakot ako na. Paano kung hindi ako patawarin ni Aling Belen sa ginawa ko? Maliit na kasalanan lang naman ang nagawa mo sa kanya. Pakikiusapan ko siya. Kahit tayo na lang ang magpagawa ng food cart niya. Bakit kasi siya pa napagdiskitahan ko nung araw na yun? Huwag mo nang balikan ang nangyari. Tapos na yun. Ang mahalaga, alam na natin kung sino ang bumabarang sa'yo. May pag-asa ka ng gumaling. Oo nga. Hindi dapat ako mawalan ng pag-asa. Dito ka muna ha. Pupuntahan ko lang si Aling Belen. Gagaling ka na. Puno ng kumpiyansang umalis si Juliet sa bahay nila. Iniisip niya kasi dahil may pinagsamahan naman kami. Mapagbibigyan ko siya sa hiling niya. Marami siyang napagtanungan bago niya nahanap ang bahay ko na nasa pinakadulo na ng barangay. Meron namang mga bahay pa doon pero malayo na ang agwat ng bawat isa. Nagkataon namang tanghalian nun kaya kumakain kami ng apo ko. Nakabukas ang pintuan namin kaya nakita ko agad ang paglapit niya. Hindi pa man nakakapagsalita ang babae sa harapan ko, umiiyak na siya. Tumayo naman ako't nilapitan siya. Anong ginagawa mo rito? Aling Belen, alam ko na po ang totoo. Ha! Kung nandito ka para ihingi ng kapatawaran ng asawa mo, nag-aaksaya ka lang ng oras. Makakaalis ka na. Aling Belen, nagmamakaawa po ako sa inyo. Sobra na po ang paghihirap ng asawa ko. Kulang pa ang nararanasan niya. Dapat lang sa kanya magdusa. Lahat po gagawin ko. Bawiin niyo lang ang ginawa ninyo. Kami na lang po magpapagawa ng food cart niyo at magbibigay din kami ng puhunan. Hindi yan sapat sa samaan ng loob na ibinigay ng asawa mo sa akin. Kahit maghapon ka pang lumuhod dyan, hindi kita mapagbibigyan. Naging mabuti naman po ang pakikisama ko sa inyo. Sa katunayan nga po yan. Parang ina ng turing ko sa inyo eh. Hindi niyo po ba pwedeng isaalang-alang ang bagay na yon? Kung alam ko lang na asawa ka ng demonyong yon, hindi ako makikipaglapit sa'yo. Humiling po kayo ng kahit ano. Ibibigay ko po ngayon din. Parang awan niyo na. Pagalingin niyo na po ang asawa ko. Hindi mo na mapagbabago pa ang isip ko. Umalis ka na! Huwag niyo po muna isarapin to. Nakikiusap po ako sa inyo. Umalis ka na! Huwag ka nang babalik dito! Aling Belen, buksan niyo po ito. Lola, ano pong kailangan ni Aling Juliet? Bakit po siya umiiyak? Huwag mo na lang siyang pansinin, Apo. Sige na, kumain ka na. Sige po, Lola. Kumain na rin kayo. Hindi pa po ako nakakatapos eh. Oo, Apo. Umalis na po yata si Aling Juliet. Oo nga.
Sana wag na siyang bumalik dito at manggulo. Lola, kaya po ba kayo nagagalit din kay Aling Juliet dahil asawa niya ang sumira sa kariton natin? Hindi naman ako galit sa kanya. Kaya lang syempre kakampihan niya ang asawa niya. Alam ko naman na balang araw, mapapatawad niyo rin po sila. Ganun po kayo kabait. Sige na, ubusin mo na yung pagkain mo. Iinom ka pa ng gamot mo sa lagnat. Tuluyan na ako nawalan ng ganang kumain dahil sa pagdating ni Juliet sa bahay namin. Hindi rin mawala ang pag-aalala ko sa aking apo. Dahil ilang araw na siyang may sakit at hindi nakakapasok sa eskwelahan. Mabuti na lang may libreng gamot na ibinibigay sa health center. Yun ang pinapainom ko sa kanya. Nung gabi habang mahimbing na natutulog si Bombet, muli akong humarap sa altar kung saan isinagawa ang orasyon ko para barangin si Ruben. Plano ko muli mag-orasyon para lalong tumindi ang sakit nito hanggang sa siya na mismo ang humiling sa sarili niyang kamatayan. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Magbabayad ka sa lahat ng kasamaan mo. Isinusumpa kita. Ngayong gabi, matitikman mo ang pinakamatinding paghihirap. Dahil sa marubdob kong pagdarasal, hindi ko namamalayan na napapalakas na pala ang pagsambit ko ng mga salitang Latin. Nagising si Bombet na pupungas-pungas pa at saka lumapit sa akin. Napatigil naman ako sa aking ginagawa at hinarap muna siya. Pasensya ka na apo kung nagising kita ha. Ano pong ginagawa niyo, Lola? Bakit po kayo nasa harapan ng altar? Nagdadasal ako na sana gumaling ka na agad. Magaling na po ako, Lola. Hindi na po ako mainit. Salamat naman at makakapasok ka na. Alam kong gustong-gusto mo nang pumasok sa eskwelahan Oo nga po. Namimiss ko na nga po mga kaklase ko O sige na, humiga ka na ulit. Tabihan niyo po ako, Lola, para mabilis ako makatulog. O sige, tara nang mahiga. Wala akong nagawa kundi pagbigyan ng hiling ng apo ko. Nahiga na lang ako sa tabi niya habang nakayakap dito. Hindi ko na rin nagawang ituloy ang orasyon ko sa takot na baka magising na naman si Bombet. Kinabukasan masigla na ang apo ko. Pero hindi ko muna siya pinapasok sa eskwelahan dahil hindi pa siya nakakaligo. Bala kong dalhin siya sa may ilog at dun paliguan ng buhay na tubig kung tawagin sa amin. Samantala sa bahay ng mag-asawa, humihiyaw sa matinding sakit si Ruben. Buong gabi rin silang walang tulog. Kahit ang panggagamot ng albularyo ay hindi na rin tumatalab. Inamin din ito na mas malakas ang barang ko. Wala na siyang magagawa pa para iligtas si Ruben. Magpakatatag ka, Ruben. Huwag kang susuko. Nahirap na ako. Parusa na nga sa akin to. Mamamatay na ako. Wala na tayong magagawa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Babalikan ko ulit si Aling Belen. Makikiusap ulit ako sa kanya. Hindi ako aalis sa bahay niya hanggang hindi ko nakukuha ang kapatawaran niya. Sasama ako sa iyo. Akala ko ba ayaw mong makita ng mga tao ang tunay mong kalagayan? Wala na akong pakialam sa sasabihin nila sa akin. Kahit makita nila ako sa ganitong itsura. Ang mahalaga sa akin, makaharap ko si Aling Belen at makahingi ng kapatawaran. Sige, baka kapag ikaw ang nakausap ni Aling Belen, maawa siya sa'yo. Malaman din niya na bukal sa kalooban mo ang paghingi ng kapatawaran. Pangako ko sa iyo, Juliet, magbabago na ako. Magpapakalayo-layo na tayo sa lugar na ito. Iiwan ko ng pagiging siga ako. Ay, salamat naman at naisip mo yan.
Matagal ko nang ipinagdarasal na sana magbago ka na. Patawarin mo ako. Kinailangan pang umabot sa ganito bago ko mapagtanto ang mga nagawa kong pagkakamali. Kahit hirap kumilos si Ruben, nagawa pa rin magtungo na mag-asawa sa bahay ko. Kagagaling lang namin noon ng apo ko sa ilog. Kitang-kita ang sindak sa mukha ng apo ko nang makita ang itsura ni Ruben, na nagmistulang naaagnas na buhay. Pinapasok ko muna sa loob ng bahay si Bombet. Saka ko sila hinarap. Ano ang ginagawa niyo rito? Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa'yo, Juliet? Ako pong may gusto na pumunta rito. Maawa na po kayo sa kalagayan ng asawa ko, Aling Belen. Pinagsisisihan na po niya ang mga ginawa niya sa inyo at sa iba. Totoo po. Kaya kahit hirap akong kumilos, gusto kong akong mismong humingi sa inyo ng kapatawaran. Huli na para sa paghingi ng kapatawaran. Hindi mo na maibabalik ang lahat. Kahit mapalitan mo pa ang kariton ko, hindi mo na maaalis ang sama ng loob na ibinigay mo sa akin. Lumuluhod po ako sa harapan niyo. Nagmamakaawa para sa buhay ko. Nais ko pa pong mabuhay para mabago ko pa ang mga nagawa kong mali. Marami kang pagkakataon para magbago noon pero hindi mo ginawa. Ang pangyayari pong to, nagmulat sa aking mga mata. Umaasa rin po ako na bibigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mali ang pagpunta niyo rito. Kahit anong mangyari, hindi kita mapapatawad. Hindi ko babawiin ang sumpang ginawa ko. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Aling Belen. Patawarin niyo na po si Ruben. Kahit maghapon pa kayong lumuhod sa harapan ko, hindi na magbabago ang pasya ko. Umalis na kayo! Natatakot na ang apo ko sa anyo mo. Baka mamaya matanim pa sa isip niya ang itsura mo. Lahat ng yun nasaksihan ng apo ko. Sa murang edad naisip niyang gumante ko sa ginawa ni Ruben. Walang nagawa ang mag-asawa kundi ang umuwing bigo. Ni konting awa kasi wala akong nararamdaman sa kanila. Pagpasok ko sa bahay, malungkot na nakatingin sa akin si Bombet. Hindi ko matagalan ng titig niya sa akin kaya umiwas ako. Naaawa na po ako kay Mang Ruben at Aling Juliet. Hindi po ba naging magkaibigan kayo? Bakit hindi niyo lang ibigay ang hinihingi nila? Apo, sa ngayon hindi mo pa maiintindihan. Pero balang araw sasabihin ko rin sa'yo. Alam ko po na ginantihan niyo si Mang Ruben dahil sa ginawa niya sa paninda natin. Pero Lola, di ba sabi po ninyo masama ang gumanti sa kapwa? Bakit po ninyo ginawa? Nadala ko ng matinding galit ko, Apo, kaya ko yun nagawa. Pero hindi ako nakakaramdam ng pagsisisi. Handa akong harapin ang karmang naghihintay sa akin balang araw. Nakikiusap po ako sa inyo, Lola. Alam ko po na may natitira pa rin pong kabutihan sa puso nyo. Patawarin nyo na po si Mang Ruben. Hindi ka ba nagalit sa ginawa niya? Nagalit po, pero ayaw ko pong gumanti. Sabi ng inay noon, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang gumagawa ng masama sa kapwa. Ipasa Diyos na lang po natin ang ginawa ni Mang Ruben sa atin. Parang hindi ka 10 taong gulang kung magsalita. Pero bata ka pa. Hindi mo pa ako lubusan na mauunawaan. Siguro nga po. Pero mas gusto ko pong mamuhay tayo ng tahimik, Lola. Magagawa niyo lang po yun kung magagawa niyong patawarin ang taong nagkasala sa inyo. Ang Diyos nga po,
nagagawang magpatawad eh. Kayo pa po ba? Napaamang na lang ako sa sinabing yun ng apo ko. Hindi ko magawang kontrahin ng mga sinabi niya. Tila may mainit na bagay ang humaplos sa matigas kong puso. Napaiyak na lang ako. Lumapit naman sa akin si Bombet at mahigpit akong niyakap. Nung gabing yun, tanggap na ni Ruben ang magiging kapalaran niya. Wala naman tigil sa pag-iyak si Juliet sa kanyang tabi. Gusto ko sanang nanditong mga anak natin kapag nalagutan ako ng hininga. Patawad kung wala sila dito. Hindi ko sila makumbinsi na umuwi eh. Gusto ko sanang bumawi sa kanila. Kaya lang, wala na akong oras. Nararamdaman ko na malapit na akong mawala. Ha? May kumakatok sa may pinto. Pasensya na. Hindi ko marinig. Pati pandinig ko. Tila humina na rin. Sandali lang ha. Titignan ko lang kung sinong kumakatok. Sige. Baka bumalik yung albularyo. Nang makalabas ang asawa, nakaramdam naman ng antok si Ruben. Kahit tinaantok ang diwa niya, umuusal pa rin siya ng dasal. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong naagrabyado niya. Nang pakiramdam niya parang hinihila siya sa kung saan, narinig naman niya ang tinig ng asawa. Dahan-dahan siya nagmulat ng mga mata. Ruben, may bisita tayo. Aling Belen? Ako nga. Gusto ko lang sabihin na binabawi ko na ang sumpa sa'yo. Maraming salamat po, Aling Belen. Akala po talaga namin wala nang puwang sa puso ninyong pagpapatawad. Nawalan na talaga kami ng pag-asa ni Ruben. Ang totoo niya, naliwanagan ako sa mga sinabi sa akin ng apo kong si Bombet. Hindi ko akalaing sa murang edad niyang yun, makakapagsalita siya ng ganon. Salamat kung ganon, Bombet. Napakabait na bata. Aling Belen, maraming salamat po sa inyo. Pangako po, aalis na kami ng pamilya ko sa lugar na ito. Magpapakalayo-layo na po kami para sa katahimikan ng mga taga rito. Alam ko kasi, habang nakikita nila ako, lagi lang nila maalala ang kasamaan ko. Ang makita kang nagbago sapat na para mapagbayaran mo ang mga kasalanan mo. Bukas, paggising mo magaling ka na. Bago ko lisanin ang bahay ng mag-asawa, mahigpit pa akong niyakap ni Juliet. Habang naglalakad ako pa uwi sa bahay namin, napakagaan na ng pakiramdam ko. Tila sa isang iglap na wala ang batong nakadagan sa dibdib ko. Kinabukasan nga na wala na ang mga sugat sa katawan ni Ruben. Magaan na rin ang kanyang pakiramdam. Para lamang siyang nagdahilan. Gusto ko makabawi kay Aling Belen sa malaking kasalanan na nagawa ko. Naiisip ko nga na ibigay na lang ang pwesto ko sa eskwelahan. Itong bahay na lang na itong ibenta natin. Maganda nga yung plano mo. Kapalit ang ginawa ko sa food cart niya. Natitiyak mo bang aalis na tayo agad sa lalong madaling panahon? Oo, Juliet. Gusto ko kasi maging lihim ang pagkatao ni Aling Belen. Kung mananatili tayo rito, hindi malayong may makalam na siyang bumarang sa akin. May haka-haka na nga ang mga taga rito. Nabarang nga ang nangyari sa'yo eh. Hindi lang nila mapatotohanan. Umpisahan mo na ang pag-iimpake, Juliet. May kailangan na akong ayusin. Kakausapin ko rin si Chairman.
O sige, hihintayin ko na lang ang pagbabalik mo. Para matustusan ang pangangailangan namin ng aking apo, naglalako na lang ako ng paninda kong banana Q o di kaya turon. Tinanggihan ko kasi dati ang binibigay na tulong ni chairman dahil sa taas ng pride ko. Hindi ko matanggap na yun ang kapalit ng ginawa sa akin ni Ruben. Imbis na magbayad siya ng kasalanan niya. Maghahanda pa lang sana ako noon ng paninda ko nang dumating bigla si chairman. Hindi ko maitago ang pagkagulat nang malaman ko kung ano ang sadya niya sa akin. Ginawa yun ng mag-asawa? Opo, mismo si paring Ruben po nakiusap sa akin. Kapalit daw yun ang ginawa niyang pagsira sa food cart niyo. Bakit hindi sila mismo ang nagsabi sa akin ng bagay na yan? Ilang araw na pong wala sa barangay natin ang mag-asawa. Kahit ako po, hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Maging ang mga kamag-anak ni paring Ruben, hindi alam kung saan sila lumipat eh. Kung ganun hindi na sila babalik dito sa atin? Parang ganun na nga po sa paraan ng pag-alis nila. Kaya po tanggapin nyo na po yung pwesto nila sa tapat ng eskwelahan. Hindi nyo na po problema kung saan kayo kukuha ng food cart. Hindi nyo na po kailangan maglako kahit kainitan ng araw. Hindi pa rin kasi kung makapaniwala na gagawin nyo ng mag-asawa. Lalo na ni Ruben. Sa tingin ko po, malaki naging epekto kay paring Ruben ang nangyari sa kanya. Baka yun po ang dahilan ng bigla niyang pagbabago. Siguro nga. O paano po? Iiwan ko na po itong mga dokumento na kayo na po ang bagong may-ari ng pwesto nila sa may eskwelahan. Sige. Tatanggapin ko to dahil alam kong bukal sa kalooban nilang ibigay ito sa akin. Nang makaalis si chairman, hindi pa rin ako makapaniwala sa hawak ko. Ang totoo niyan, sa edad kong to, nahihirapan na akong maglako. Pero pilit ko lang kinakaya alang-alang sa aking apo. Maluha-luha pang inilapit ko sa dibdib ko ang dokumentong hawak ko. Kung nasan man ngayon ang mag-asawa, gabayan niyo po sila. Kayo na pong bahalang magparating ng aking pasasalamat. Naging maayos naman ang buhay namin ni Bombet sa lugar na yon. Kalaunan din naging alaala na lang sa mga taga-roon tungkol sa kilalang siga na si Ruben. Mula nang umalis ang mag-asawa, wala na ako naging balita sa kanila. Walang nakakaalam ni isa kung nasan sila. Bago na rin ang kapitan sa barangay na yon. Mas patas at walang kinikilingan na pamumuno. Ako naman sa kabila ng maayos na buhay, alam kong may kabayaran ng mga nagawa kong kasalanan. Handa naman akong harapin yon balang araw. Wakas,